Roma chapter 5, verses 12 to 14. Verse 12. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao, ang tinutukoy po dito ay si Adan, kung papaanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Tunay na ang kasalanan ay nasa sanlibutan bago pa dumating ang mga kautusan. Ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa kanila na hindi nagkasala ng tulad sa paglabag ni Adan, na siyang anyo ng isa na darating. Yun po ang ating Panginoong Yesus na tinutukoy po doon. Pagkatapos po nating pag-aralan ang justification by faith sa chapter 3 na siyang tanging paraan upang maligtas ang isang taong makasalanan, at pinag-aralan natin sa chapter 5 verses 1 to 11 ang benefits ng justification by faith, merong isang posibleng tanong ang isang taong nakikinig o nag-o-observe kay Apostol Pablo. Ang isang posibleng tanong po nila ay, papaano mangyayari o papaano nangyari na sa pamamagitan lamang ng kamatayan ng isang tao, at yun po ay ang ating Panginoong Yesus, ay maliligtas ang marami? Papaanong mangyayari na sa lawak ng epekto ng kasalanan, karamdaman, kamatayan, impyerno, sa pamamagitan lamang ng buhay at kamatayan ng iisang tao, yun po ang Panginoong Yesus, ay ma-overcome niya ang lahat ng mga ito. Ito ang question na gustong tugunan ni Apostol Pablo magmula verses 12 and following. At ang paraan niya para sagutin ito ay pumalik siya sa usapin ng federal headship. At makikita po natin dito kung papaanong i-discuss ni Apostol Pablo ang unang Adan at ang pangalawang Adan, at makikita natin kung papaano ihambing at ipakita ang hindi nila pagkakaparehas. Pero sa verse 12, ang isang gagawin po ni Apostol Pablo ay dadalhin niya tayo kay Adan na siyang pinag-ugatan ng ating mga kasalanan. Ang sabi po sa verse 12, kaya't kung papaanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. So makikita natin ang progress. Una, pumasok ang kasalanan. At dahil pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, ang penalty ng kasalanan ay kamatayan. At dahil lahat ay nagkasala, sinasabi po ni Apostol Pablo, lahat ngayon ay nakakaranas ng kamatayan. Ang isang tanong na kailangan po nating masagot para maunawaan po natin ang verse 12, ang kasalanan ba na tinutukoy dito ay ang kasalanan natin at ang kasalanan ni Adan?
na kamukha natin si Adan na nagkasala din tayo. Kaya nakakaranas tayo ng kamatayan ngayon bilang penalty ng ating kasalanan. Alam niyo po ba, kung titignan natin base sa context, makikita po natin, ang tinutukoy na pagkakasala dito ay ang unang pagkakasala ni Adan. Ang ibig sabihin, si Adan po ay pinili ng Diyos bilang ating representative, bilang ating federal head, na noong nagkasala si Adan sa Garden of Eden, alam niyo po ba, lahat ng mga tao na nasa ilalim ni Adan ay kasamang nagkasala ni Adan. At ito ang gustong patunayan ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, magmula kay Adan at kay Moises na hindi pa naibigay ang 10 kautusan, ang sabi niya, makikita natin na namamatay na ang tao. Hindi pa naibigay ang mga kautusan kay Moses, ay nakakaranas na ng kamatayan ang tao. Hindi ba sabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 2 na kahit ang mga hentil na hindi alam ang mga kautusan by heart, dahil naisulat ito sa ating mga puso, ay alam natin na merong kautusan at by heart alam natin nilalabag natin ang mga kautusan kapag tayo ay nagkakasala. Ang dagdag, ang dinaragdag sa atin ng revelation ng mga 10 utos ng Panginoon ay ang dagdag na accountability at responsibility sa atin. Ang ibig sabihin, sa panahon po ni Adan bago dumating ang mga kautusan, ang mga tao po ay nagkakasala na dahil alam nila by heart ang mga kautusan. Pero sa mababang degree. Hindi po kamukha sa panahon ni Moses na naibigay ang mga kautusan, ang mga tao po explicitly sinusuway nila ang mga kautusan na na-reveal sa kanila. So mataas ang guilt, mataas ang accountability. At sa panahon natin ngayon, ang point ni Apostol Pablo, ganito, bakit yung mga matatanda na nakagawa na ng maraming kasalanan na sinusuway ang mga kautusan ay namamatay? Pero bakit pati yung mga bata na kasisilang pa lang ay nakakaranas na ng kamatayan? Bakit yung mga relihiyoso at hindi relihiyoso ay parehas na nakakaranas ng karamdaman at kamatayan? So ang ibig sabihin, ang punto ni Apostol Pablo, ang kamatayan, ang kasalanan na tinutukoy dito, hindi po yung kasalanan na ginagawa ng tao, kundi ang kasalanan na ginawa ng ating unang presidente, ang unang federal head. Ang kasalanan na ginawa ni Adan. Dahil siya ang ating pinuno, siya ang piniling pinuno ng Panginoon, nung siya ay nagkasala, lahat tayo ay kasama sa kanyang pagkakasala. At magmulang dumating ang kamatayan, at ang kamatayan ay nag-spread sa lahat ng tao dahil lahat ng tao ay kasamang nagkasala ni Adan. Ito ang tinatawag na original sin. Pero merong mga katanungan. Parang hindi patas ang Panginoon na sa pamamagitan lamang ni Adan, nagkasala si Adan, kasama din akong nagkasala. Hindi naman ako ang pumili kay Adan. At hindi ba dapat tatayo ako sa harapan ng Panginoon sa pamamagitan lang ng sarili kong gawa at pagsunod o sarili kong kasalanan? Hindi dahil sa gawa ng isang tao. Makikita po natin dito ang disenyo ng Panginoon na dinisenyo niya na meron tayong representative, federal head. At huwag po nating isipin na mahinang klase si Adan. Hindi po. Pinili at nilalang siya ng Diyos bilang federal head. Kaya makikita po natin sa Bible ang comparison na kung si Adan na federal head nasa paraiso ay na-tempt ni Satan, hindi ba yung argument mas lalo na tayo na hindi naman tayo kinreate ng Diyos na federal head, na kung itempt tayo ni Satan, ay mauhulog din tayo sa kasalanan kung hindi tayo magbabantay. So makikita natin, pinili at kinreate ng Diyos si Adan bilang ating federal head. At alam niyo po ba, kung sa pamamagitan ng pagkakasala ni Adan, tayo ay nagkasala,
at nag-spread ang kamatayan bilang bunga ng kasalanan, alam niyo po ba, ang sinasabi sa atin, kung merong isang tao na tatayo bilang federal head natin, na susundin niya ng perfect ang mga kautusan at siya ay mamamatay sa krus para sa aking mga kasalanan, ang ibig sabihin makakaranas ako ng kaligtasan. Ito ay good news para sa atin. Kung ayaw nating tanggapin ang prinsipyo ng federal headship o representative, ang ibig sabihin, tayo ang magbabayad ng ating kaligtasan, ng ating kasalanan at walang kaligtasan sa atin dahil hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Pero dahil nagpadala ng pangalawang Adan ang Panginoon, at ito ang ating Panginoong Yesus, siya ang sumunod ng perfect sa mga kautusan ng Diyos na hindi natin kayang gawin. At siya ang namatay sa cross, binayaran niya ang lahat ng kasalanan ng mga mananampalataya sa Kanya bilang substitute upang tayong mga makasalanan ngayon ay maligtas. So ang ibig sabihin, ang ating kaligtasan, ang kaligtasan ng mga tunay na mananampalataya ay dahil sa accomplishment ng ating federal head. Dahil sa accomplishment ng ating Panginoong Yesus. At yun lamang ang sole basis ng ating kaligtasan. Kung papaanong nagkasala tayo sa pamamagitan ng unang Adan, ganon din sa pamamagitan ng pangalawang Adan, tayo ay makakaranas ng kaligtasan. At kung alam po natin ito ang magbibigay ng gratitude sa ating mga puso. Imagine po natin, lahat ng blessings na nakalaan sa atin na mananampalataya, lahat ng mga yan dahil sa accomplishment, buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Wala kahit kaunti tayong naiambag. Kung alam natin ang katotohanan ito, mapupuno ng pasasalamat, ng gratitude, ng pagsamba ang ating mga puso sa ating Panginoong Hesus. At mamamatay ang self-righteousness sa atin. Ang kaisipan na meron tayong naiambag kasi mabuti tayo. Hindi. Ang sinasabi ng kaligtasan, ang sinasabi ni Apostol Pablo, tayo ay naligtas dahil sa accomplishment ng ating federal head, ang ating Panginoong Yesus. At kapag napupuno ng gratitude ang ating mga puso, ito ang fertile soil para mag-grow ang mga graces sa ating mga puso. Mamaya pag-aaralan natin ang humility. Ang humility, nag-grow yan kapag nag-worship ang ating mga puso. Kapag nakatingin tayo sa ating Panginoong Yesus, nagpapasalamat, sumasamba, dahil lamang sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay, tayo nakaranas ng buhay na walang hanggan. At ang lahat ng blessings na naghihintay sa atin sa susunod na buhay, susunod na glory, dahil lamang sa accomplishment ng pangalawang Adan. Ito po ang ating Panginoong Yesus. Tayo po ay mag-pray. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong saganang biyaya sa amin, Panginoon. Napakahirap para sa amin na merong limitadong spiritual na kakayanan, Panginoon. Napakahirap para sa amin, Panginoon, dahil sa self-righteousness na nananahan sa aming mga puso, na maunawaan at ma-appreciate namin, Panginoon, ang kaligtasan na nakamit ng pangalawang Adan, ng aming Panginoong Yesus, na siyang aming federal head. Salamat po. Siya ang sumunod sa mga kautusan na hindi po namin kayang sundin na perfect. At siya ang nagbayad ng aming mga kasalanan sa krus. Sa krus pa lang, Panginoon, naranasan niya ang impyerno upang kami na karapat-dapat na parusahan mo sa impyerno sa pangwalang hanggan ay magkaroon kami ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Salamat po. Tulungan mo po kaming mag-rejoice
magkaroon ng gratitude sa aming mga puso dahil sa kaligtasang ito na nakamit ng aming Panginoong Yesus para sa amin na undeserving. At tulungan mo po kaming mag-worship, Panginoon. Udyukan mo ang aming mga puso. At gamitin mo ito, Panginoon, upang mag-grow ang mga graces sa amin, Panginoon. Tulungan mo po kami. At sa aming pagsamba ngayong umaga, sa pagbabasa ng iyong mga salita, sa pag-aaral ng iyong mga salita, sa pag-awit namin bilang isang congregation, tulungan mo po kami na ang lahat ng ito ay manggaling sa pusong nagpapasalamat at sumasamba sa iyong pangalan, sa pag-ibig mo na ipinakita sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus. At tulungan mo po kami na sa aming pagsamba, Panginoon, ma-edify ang bawat isa sa amin, ma-shape kami sa wangis ng aming Panginoong Yesus at mag-glorify ang iyong pangalan. Nagpapasalamat kami sa mga ministry opportunities, sa mga opportunities na ibinibigay mo na upang ipahayag ang iyong mabuting balita. Ikaw ang mag-sustain sa amin, Panginoon. Ikaw ang mag-equip at ikaw ang magbigay ng joy sa amin na tuwing pinapahayag namin ang mabuting balita na nagre-rejoice kami, Panginoon, sa kaligtasan na ibinigay mo sa amin. Tulungan mo po kami na ito ang magbigay ng strength sa amin upang magpatuloy kami sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita. At alam po namin, sa iyong timing, sa iyong kaparaanan, Panginoon, magliligtas ka. Dahil ito ang gusto mong gawin. At ang lahat ng ito ay dinadalangin po namin para sa luwalhati lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen.